At nakakainis po na yung pong contractor na nagsabi na completed na ang project last year, na pinayagan at nag-sign off ang DPWH last year po, na fully paid last year. Nandun po, nagmamadaling buhayin ng patay, kaya nga, na sinabi ko kahapon. Kaya po ngayon, pasensya na po, hindi po ako makakapag-present. Tama. With that, the committee invites questions from the members. We could not proceed, Madam Chair, with question and answers when there is no presentation of the budget. What will be the basis for our questions when there is no budget presented? Hihingi po ako ng paumanhin sa members of the Committee on Appropriations. In lieu of a presentation of the budget, please, if you would allow me to just put into context where the DPWH and its budget is right now in the context of the events that were so clearly enumerated by the Honorable Representative De Lima. Alam niyo po, unprecedented po itong sitwasyon natin ngayon. Unprecedented po siya hindi lang dahil nandito po tayo sa sitwasyon na kailangang rebisahin at repasuhin ang budget ng isang ahensya na napapaloob sa National Expenditure Program habang dinidinig na ng Kamara ang budget. Pero tingin ko po, ayon na rin sa sinabi ng ating Pangulo, nitong paulit-ulit na sinabi ng ating Pangulo nitong nakaraang ilang linggo. Unprecedented po ito dahil sa mga nakita at nadiskubre na malawakang anomalya sa DPWH, lalong-lalo na sa mga flood control projects. Not so long ago, the President was here delivering his SONA, and he so clearly and forcefully told the entire nation that he feels that it is enough, na hindi na dapat maulit itong mga nakita niya, nakita ninyo, at nakita ng buong bayan ng mga project na dapat para sa benepisyo ng taong bayan na nilustay lamang. So I think, honorable members, Chair Mika, please just allow me to first and foremost put into context the President's very clear directives to me as the new Secretary or Acting Secretary of the Department of Public Works and Highways. Dalawa lang po ang sinabi ng Pangulo sa akin. Nung ako po ay sinabihan nito lamang wala pang isang linggo, nung pong Sunday, kung tatanggapin ko ba ang hamon ng pagiging Secretary ng Department of Public Works and Highways, lalong-lalo na 6 na buwan pa lang po ako sa aking dating trabaho bilang Secretary ng Department of Transportation. Sa aming pag-uusap po, 2 bagay lang po ang sinabi ng ating Pangulo. At ito na rin pong 2 bagay na to ang nag-udyok sa akin na tanggapin ang hamon. Kahit na po, napakabigat po ng desisyon na hinarap ko sa paghiling ng Pangulo na ako'y maging DPWH Secretary. Pero ang una po niyang sinabi ay kailangang linisin from top to bottom ang DPWH. Kailangan pong linisin dahil naniniwala po siya na hindi po mangyayari yung kanyang mga nakitang iba't ibang anomalya, lalong-lalo na sa flood control, kung wala pong kunsyabahan, pagpapayag o pagkukonsinte ng ibang mga opisyal sa loob ng DPWH. Ako po at ang Presidente ay naniniwala na ang higit na nakararami ng mga kawani ng DPWH ay maayos, magaling, at honest. Pero hindi dun po natin mapagkakaila na meron pong hindi ganoon. Kaya po ang una-una pong inutos sa akin ng ating Pangulo ay humingi kagad ng courtesy resignations from top to bottom. Unprecedented po ito, Madam Chair, honorable members of the committee. Pero sabi po ng Pangulo, kinakailangan po itong gawin. At tuloy-tuloy po ngayon ang ating pag-review ng buong organizational structure ng DPWH without necessarily compromising the work that needs to be done and that needs to continue. At kahapon lang po, 3 po sa mga kawani ng DPWH ay rinikomenda na po nating ma-dismiss at makasuhan. Sila po ay humarap na rin po dito sa Kongreso at Senado, pero nakakalap na po tayo just in a few days ng overwhelming na ebidensya laban sa kanila para sila ay i-dismiss at pakasuhan sa Office of the Ombudsman, at yun po ay ginagawa na natin. Ang ikalawa pong direktiba ng ating Pangulo ay aparte po sa paglilinis natin sa personnel mula taas hanggang baba, kailangan din po natin ng sweeping reforms sa loob ng departamento. Aaminin ko po, sa tinagal-tagal ko po sa gobyerno, ako po ay na-overwhelm sa laki at sa gulo na nadatnan ko at nakikita ko sa loob ng departamento ng Public Works and Highways. Hindi po ito magiging madaling proseso at hindi din po ito magiging mabilis na proseso. This will take time,
And this will be a very, very difficult process of reform. But as the President said, enough is enough and we must start somewhere. Kaya po nag-commit po ako sa ating Pangulo at sa inyo po at aming mga mahal na representatives ng ating mga kababayan na magre-reforma po tayo hindi lamang po sa proseso ng budget. Doon po marami po akong nakikitang kailangan reformahin. At yun po ay nagpapasalamat po ako sa ating mga miyembro ng Kongreso na matapang po nilang isiniwalat at inilabas ang mga nakita nilang mga problema dito sa 2026 NEP. Yung pong mga proyektong completed na pinopondohan pa rin. Yung pong mga double entry na isang proyekto pero dalawang entry at therefore dalawang budget. Yan po ay kailangan po hindi lamang malaman ng ating mga kababayan pero kailangan po nating ayusin at kailangan po nating tanggalin. Marami din pong kailangan reforma na kailangan gawin sa procurement process ng DPWH. Diyan po nagsisimula ang korupsyon. At makakaasa po kayo sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na buwan, gagawin po natin yan. At dahil po para ipakita sa ating mga kababayan at sa inyo po, sa kanilang mga representante na ang Pangulo po ay seryoso, nung ilang araw pong nakalipas, tayo po ay nag-order ng complete pause ng ongoing biddings ng mga proyekto sa DPWH para po mag-install ng mga safeguards para hindi po mauulit ang mga nakita nating pagkakamali at anomalya. Nakitang-kita naman po, hindi lamang ng ating Pangulo, kundi ng ating buong sambayanan. Magkakaroon din po tayo ng sweeping reforms sa project management at project monitoring. Ito pong mga issue sa DUPA, ito pong mga issue sa paano ba nagsisimula ang pagpaplano ng proyekto at paano po ito napupunta sa budget at paano po ito ini-implement. Marami pong nagtatanong, meron po bang master plan para sa flood control ang DPWH? Unfortunately, mukha po ang sagot po doon, kailangan po nating magkaroon nun. Kailangan din po nating magkaroon ng strict monitoring ng project implementation. Nakita ko po mismo sa sarili kong mata ang isang ghost project sa Bulacan kahapon. At nakakainis po na yung pong contractor na nagsabi na completed na ang project last year, na pinayagan at nag-sign off ang DPWH last year po, na fully paid last year. E nandun po, nagmamadaling buhayin ng patay, kaya nga, na sinabi ko kahapon. At i-cover up yung ghost project na yon. Tinanong ko po mismo yung kapitan ng barangay kahapon sa Plaridel. Kailan po ba nagsimula ang trabaho dito? Knowing na nakalagay po sa dokumento ng DPWH, completed at fully paid na po noong 2024 ang proyektong ito worth almost 100 million pesos. Sinabi po ng kapitan at ng mga tao doon, Secretary, 3 weeks ago lang po nagsimula ang trabaho dyan. Ito po ay klarong failure sa monitoring at project implementation. Ito po ay klarong failure sa procurement system. Ito po ay klarong failure sa planning. At kailangan po lahat ng ito ay simulan na nating baguhin at reformahin. Ito lang pong dalawang bagay ang kabilin-bilinan ng ating Pangulo. At nangangako po ako sa inyo na sisimulan po natin ito. Hindi po madali ito, uulitin ko po, hindi po madali at hindi po mabilis ito. Pero we have to start somewhere. At tungkol naman po sa budget po ng DPWH na naisumiti na sa Committee on Appropriations sa Kongreso under the National Expenditure Program for 2026. Kami po ni Secretary Mina ay susunod po sa utos ng Pangulo na kailangan nating rebisahin at repasuhin at kung kinakailangan baguhin ang budget po na isinumite ng DPWH. Yun po ang hihingin ko po sa inyong tulong. Tulungan niyo po kami. Lalo na po ako na 5 araw pa lang po. Wala pa pong 5 araw po ako nandito. Ako po ay dumaan sa ilang briefing, aaminin ko po sa inyo, halos wala po akong maintindihan sa gulo ng budget na nakikita ko. Kahit na po matagal na po ako sa gobyerno, marami-rami na rin po akong ahensyang nahawakan, ako po ay gitong-gito hanggang ngayon. At napakalaking bagay po ng tulong ng honorable members ng Congress para maipakita sa amin, sa akin at sa buong sambayanan ang mga pagkakamali dito sa budget na ito. Para po mabago natin at maipakita naman po natin sa ating taong bayan na seryoso po tayo sa mga pagbabago gusto nating gawin sa DPWH. Kaya po ngayon, pasensya na po, hindi po ako makakapag-present. Tama po si Congressman Rufus Rodriguez. Magsasayang lang po tayo lahat ng oras kung ako po ay magpe-present ng budget na babaguhin din po natin sa tulong po ninyo. Kaya po ako hihingi ng paumanhin, hindi po muna ako magpe-present at hihingi po sana ako ng panahon. Hindi po madali ito. Hihingi po, sabi ko po nung una ay kahit po sana 2 linggo, pero alam ko po na may timeline po ang Kongreso para matapos ang budget. So, tatanggapin ko po ang oras na ibibigay ng ating honorable committee, ng ating chairperson. At kung kinakailangan po, hindi na po kami matutulog para lang po maayos ito at mabago. Kasi po, napaka-importante po nito. At kailangan na po nating magsimulang baguhin itong sistema na hindi maganda na nagre-resulta dito sa mga proyektong nakikita natin sa buong bansa. Salamat po ulit, Chair Mika, sa ating mga honorable members. At ulitin ko po,
salamat po sa paglalabas ninyo ng mga nakita niyong pagkakamali at ako po mismo ay personal na looking forward po dito sa ating mga diskusyon at please po wag po kayong mag-aatubili na magsabi po ng mga iba pang mga pagkakamali na nakita niyo po dito sa 2026 budget at ito po ay isasama po natin dito sa ating sweeping review at pagrepaso sa budget ng DPWH. Maraming salamat po at thank you ulit sa pagkakataong ito. Thank you. Intensyon namin. Yan po ang nais namin gawin ngayong araw na matulungan po ang Department of Public Works and Highways na matepaso yung budget ng ahensya para po sa taong 2026. At maraming salamat po, Secretary Vince, na kayo po ay bukas doon po sa mga ilalahad na posible ng mga miyembro ng komite na ito na posibleng baguhin sa budget ng ahensya. So thank you very much po. This is going to be a collaboration between the House and the Senate and the DPWH in terms of ensuring that the budget for the DPWH for year 2026 will be fiscally sound and will be very responsive to the needs of the Filipino people. With that, the committee invites questions from the members, particularly on the utilization of the previous budgets and the proposed allocation for fiscal year 2026 as part of the House's commitment to greater transparency in the budget process and in line with the current leadership's initiatives in the Committee on Appropriations to foster a more participatory budget process. We shall read the questions submitted by the civil society organizations after all members have propounded their questions to the agency. We request Secretary Vince Dizon and his team to please provide necessary clarifications and to respond directly to the issues at hand to ensure that this committee and the public following this proceeding are fully informed of the anticipated impact of the proposed budget of the Department of Public Works and Highways. May I remind our distinguished colleagues that each member is allotted 5 minutes for questioning or interpellation, excluding the responses of the resource persons. It's regarding a point of order and a parliamentary inquiry at the same time. Madam Chair, we could not proceed, Madam Chair, with question and answers when there is no presentation of the budget. In other words, just like when we have our second reading of bills, there is always that committee amendments. Here, I think the best way, the Secretary is already studying it very well upon order of the President to review. What will be the basis for our questions when there is no budget presented? Practically, there is no budget being presented. What is submitted in the NEP is not what the Secretary will want us to discuss. So there's really, with that statement of the Secretary, let's allow him. Let's allow the Secretary and the team to be able to come out already what they see as their initial findings of deficiencies, of errors, so that when we come, we have a new budget that is already corrected by the proper agency for us to ask questions. We cannot ask questions now. Is there a budget pending? Because the Secretary has said, na i-review, he would like to request us to give inputs and we will do it. But how can we put inputs when what we will say may be already be corrected by the resubmitted budget of the DPWH? It's a procedural issue that we have to tackle. Because otherwise, what is the paper we are going to review? That's one submitted. He has said that there are so many mistakes there, so many redundancy, so many projects already finished but still in the budget. Let us give a chance to the DPWH and let's have a meeting after we give them some time. And that is where we will have our minority majority. But I submit to the chairperson. Thank you very much, Representative Rodriguez. Again, the position of the committee is that members have all been provided with a copy of the 2026 National Expenditure Program and subsequently the General Appropriations Bill of the Committee on Appropriations, and that those two documents as well as the BESF would be enough as a basis that the members can leverage to field their questions to the DPWH. I am also in agreement with Secretary Vince Dizon that it may be a little bit academically moot to look at to present a budget that would anyways be totally overhauled. Not revised, maybe an understatement, that would be totally overhauled. Salita ng bala, ingay sa kalsada, puso ng kabataan nabubura sa gitna ng gulo at drama.